Hello Dreamers! Nasa Chapter 4 na tayo ng MO. Chapter 4 is entitled A Providential Meeting, First Communion, The Mission Sermon, Father Caloso, School in Murialdo. Bago natin simulan ang summary ng Chapter 4, alamin muna natin ang ibig sabihin ng salitang providential. Kapag sinabi natin na ang isang event o pagkikita, pangyayari ay providential, ibig sabihin, ito ay nangyayari sa tamang panahon ng hindi pinaplano. Kung titignan natin siya sa religious or spiritual context, masasabi natin na yung providential events ay mayroong divine intervention, galing sa Diyos, or heaven sent kumbaga. Simulan na natin ang summary ng Chapter 4. Dito sa Chapter 4, mababasa natin na ito ang unang communion ni Johnny. Nakapag first communion si Johnny noong 11 years old pa lang siya. Ito ang unang beses na tinanggap niya ang katawan at dugo ni Jesus. Usually, 12 years old pa pinapayagan yung mga bata na makapag first communion kasi strict yung pagbibigay sa kanila ng sacraments. We will know more about this sa chapter 19. Maaaring napayagan si Johnny na makareceive ng communion at an earlier age para maibsan yung grief or sadness na naranasan ng pamilya niya nang namatay yung lola ni Johnny, na si Margaret Zuka. Kung matatandaan nyo, yung lola niya ay nakatira rin sa bahay nila. So, para maihanda si Johnny sa kanyang first communion, si Mama Margaret ang mostly nagbigay kay Johnny ng religious instruction. Malayo kasi yung bahay nila sa parish at hindi rin sila kilala ng parish priest, kaya si Mama Margaret na ang nag-take ng responsibility para turuan si Johnny. At that time, the First Communion is usually celebrated at the beginning of Holy Week or a bit after Easter. Kaya naman si Johnny, he attended catechism classes every day of Lent. Nagkaroon din siya ng exam at pumasa siya at naset na rin yung date kung kailan siya magfa-First Communion. Johnny will make his First Communion on the day which all the children were to make their Easter duty. Easter duty refers to the reception of the Eucharist at least once during Easter season. We will learn more about this sa chapter 40. During that Lenten season, Mama Margaret brought Johnny to confession thrice, and Mama Margaret said these words to Johnny. God is going to give you a wonderful gift. Make sure you prepare well for it. Go to confession and don't keep anything back. Tell all your sins to the priest. Be sorry for them all. And promise God to do better in the future. Sa bahay, Mama Margaret made sure that Johnny says his prayers and that he reads good books. Lagi rin nagbibigay si Mama Margaret ng advice kay Johnny. Pinagbawalan ni Mama Margaret si Johnny na makipag-usap sa kahit sino noong umaga ng First Communion ni Johnny. She also told Johnny to avoid manual work, but instead, she kept Johnny busy through reading and praying. Paulit-ulit na sinabi ni Mama Margaret kay Johnny ang mga salitang ito. My dear son, this is a great day for you. I am convinced that God has really taken possession of your heart. Now, promise Him to be good as long as you live. Go to communion frequently in the future, but beware of sacrilege. Always be frank in confession. Be obedient always. Go willingly to catechism and sermons. But for the love of God,
Avoid like the plague those who indulge in bad talk. Pinahalagahan ni Johnny ang advice na ito ng nanay niya at talagang sinubukan niya na sundin to. Sa tingin nga niya, ever since that day, nag-improve yung buhay niya, lalo na pagdating sa obedience. Nabinggit ni Johnny sa MO na hirap siyang sumunod sa iba, lalo na kasi gusto niyang gawin yung mga gusto niya. He likes to do things his own way. Mas gusto niyang sundin ang gusto niya kaysa sumunod sa advice ng iba. Malayo rin yung chapel kina Johnny. Para makarinig ng sermon at ng catechism lesson, kailangan pang pumunta sa Castelnuovo or Bottigliera. Kung round trip or balikan, a total of 9.6 kilometers ang lalakarin. Imagine walking from Soledad 3 hanggang Don Bosco College, Canlubang. Ganon kalayo yung kailangang lakarin para makapunta sila sa chapel. Dahil nga malayo ang simbahan, yung ibang mga tao masaya nang nakikinig sa mga sermon ni Johnny. Naalala niyo ba? Ito yung pinag-usapan natin sa chapter 3. Nauulit ni Johnny kung ano yung mga napakinggan niya sa sermon. At sinasabi niya to dun sa mga tao habang siya ay nagpe-perform ng iba't ibang tricks. That year, 1826, a special mission was sent to Bottigliera because it was the special Jubilee year. Ano ba ang Jubilee year? Magkaunting trivia muna tayo. Ang special Jubilee year ng Catholic Church is rooted in the book of Leviticus in the Old Testament. Sa Old Testament, God commanded the Israelites to observe the Jubilee year every 50 years. During this year, all debts are forgiven. Yung mga utang, nabubura na. Nagsosolian din o nagbabalik ng ancestral properties. At present, sa Catholic Church, the Jubilee year is observed every 25, 50, or 100 years. And it is being celebrated because of a milestone or an anniversary. According to www.aletea.org, the Jubilee year is a time of spiritual renewal, forgiveness, rest, and reconciliation. Simply put, it's kind of a very special year for the Catholic Church. Kung inyong matatandaan, noong 2015 to 2016, it was declared as the Jubilee Year of Mercy. Kaya naging matunog sa atin ang holy doors na binuksan sa iba't ibang cathedrals. By the way, 2025 is also declared as a Jubilee year. And additional resource lang din na pwede nating magamit para mas matuto pa tayo tungkol sa ating Catholic faith or tungkol sa laman ng Bible, I suggest you listen to the podcast of Father Mike Schmitz entitled The Bible in a Year. Yung episode about the year of Jubilee is under day 49. So kung gusto nyong matutunan pa, mas malaman pa kung ano ang Jubilee year, mas klarong explanation kung ano ang Jubilee year, pakinggan nyo ang podcast na ito. Makikita siya sa YouTube, meron din sa Spotify o kung saan man kayo na kikinig ng podcasts. Okay, balik tayo kay Johnny. Sa Bottigliera, nakakapakinig si Johnny ng sermons. Maraming tao yung pumupunta doon para makinig. Kapag gabi, may instruction at meditation, tapos uuwi na yung mga tao. Isang gabi, naglalakad si Johnny pa uwi, galing sa pakikinig niya sa preacher sa Bottigliera.
nakasabay niyang maglakad si Father Caloso. John Bosco, in his memoirs, described Father Caloso as a devout priest. Johnny also mentioned that Father Caloso at that time was already very old. Nakipag-usap si Father Caloso kay Johnny at challenge niya si Johnny na kung merong maalala si Johnny na kahit ano mula sa sermon that evening, bibigyan niya ito ng 2 pence. Ang 2 pence ay ang British coin. Just tell me whether you wish to hear the first sermon or the second, sagot naman ni Johnny. Sabi ni Father Caloso, okay lang naman kahit alin, basta lang may masabi si Johnny tungkol dun sa sermons na napakinggan niya. Kaya si Father Caloso, tinanong niya si Johnny kung ano yung naalala niya sa first sermon. Sumagot naman si Johnny at ang sabi niya, "It was about the necessity of giving oneself to God in good time and not putting off one's conversion." Sa Filipino or sa Tagalog, yung unang sermon ay tungkol sa kahalagahan or importansya ng pagbibigay ng sarili sa Diyos at hindi pagpapatagal ng conversion o pagbabago o pagbabalik sa Diyos. Tinanong pa ni Father Caloso kung ano yung iba pang nasa sermon. Kung maaalala niyo sa chapter 3, nabanggit natin na maganda yung memory ni Johnny. Kaya itong tanong ni Father Caloso sa kanya, napakadali lang nito para kay Johnny. Kayang-kaya niya na talagang i-recite ulit ang sermon na napakinggan niya. Sabi ni Johnny, "The preacher stressed that it was risky to put off conversion because one could run out of time or one might lack the grace or the will to make the change." Sa Filipino, ang sinabi daw ng preacher ay medyo delikado na ipagpaliban ang conversion o ang pagbabago o pagbabalik sa Diyos kasi pwedeng maubusan ka ng oras or makulangan ka ng grasya o ng kagustuhan na magbago. Ito yung sermon ng preacher na pinakinggan ni Johnny that night at hinayaan lang ni Father Caloso si Johnny na magsalita for about 30 minutes. Pagkatapos ulitin ni Johnny ang sermon, maraming tinanong si Father Caloso sa kanya. Tinanong siya kung anong pangalan niya, sinong pamilya niya, gaano na ang napag-aralan niya. Sumagot naman si Johnny at naikwento din niya na namatay yung tatay niya nung bata pa siya at yung nanay niya ay may 5 taong binubuhay. Sinabi rin ni Johnny na medyo marunong siyang magbasa at magsulat. Nang tanungin ni Father Caloso si Johnny kung nakapag-aral siya ng Donato o Latin grammar, sinabi ni Johnny na hindi niya ito alam. Tinanong din ni Father Caloso kung gusto ni Johnny mag-aral at kung anong pumipigil kay Johnny sa pag-aaral. Sabi ni Johnny, gusto niyang mag-aral kaya lang pinipigilan siya ng kapatid niya na si Anthony. Kasi sa tingin ni Anthony, waste of time o pag-aaksaya lang ng panahon ang pag-aaral. Kasi si Anthony ayaw niyang mag-aral. Idinagdag pa ni Johnny na kaya gusto niyang mag-aral dahil gusto niyang maging pari. Gusto niyang i-attract yung mga kasama niya. Gusto niyang makausap sila at maturuan sila tungkol sa relihiyong Katoliko. Sa tingin ni Johnny, hindi naman masama ang companions niya. Nagiging masama lang sila kasi walang gumagabay sa kanila. Siyempre, na-impress si Father Caloso sa mga sinabi ni Johnny. Kaya, bago sila maghiwalay ng gabing yun, sinabi ni Father Caloso kay Johnny na isama ni Johnny yung nanay niya sa darating na linggo at kakausapin nila si Father Caloso. Mama Margaret and Johnny met with Father Caloso that Sunday. And from then on, every day, nagkakaroon na ng isang lesson si Johnny with Father Caloso.
At para naman di magalit si Anthony sa kanya, yung rest of the day, tumutulong naman si Johnny kay Anthony sa bukid. So nagkaroon sila ng compromise para makapag-aral pa rin si Johnny habang nakakatulong sa bukid kay Anthony. Narito na ang reflection questions para sa Chapter 4. Paano ako naghahanda sa misa at sa pagtanggap kay Kristo tuwing misa? Nag-e-effort ba akong magbasa ng salita ng Diyos at mangumpisal as often as possible para makapaghanda? O nagiging mechanical or routinary na lang ba ang magsisimba at pagtanggap sa katawan at dugo ni Jesus? Meron na ba akong spiritual director na pinagkakatiwalaan ko at gumagabay sa akin? Katulad ni Father Caloso na naging spiritual director ni Johnny. Kung wala pa, ang advice ko sa inyo ay maghanap ng spiritual director. Pwede nyo sigurong bulabugin sina Father sa konbento para kayo ay magkaroon ng spiritual director. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Huwag din po sana nating kalimutang mag-alay ng isang Hail Mary o Aba Ginoong Maria para sa video series na ito. Please also share this video to other people para mas maraming makakilala kay St. John Bosco at para na rin mas marami ang ma-inspire dahil sa buhay niya. Kaya naman, sabay-sabay po tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. St. John Bosco, pray for us. Mary, Help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me leave the tree.